Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, ang topic po natin ay ang stock na si Pure Gold. Okay pa ba mag-invest dito o tagilid na ito ngayon 2024 moving forward? Pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan, Pure Gold po ang pag-uusapan natin dito. Isang stock po talaga na bilib po ko, no? Okay, kaya parang may namumuong problema po si Pure Gold po ngayon no? So, tingnan nga po natin. Pero una sa lahat, sa mga mukhang pera po dyan, ang dividend yield po si Pure Gold. Kasi iba, no? Ito unang tinitingnan kung gusto pa ba nila sundan ng isang stock no? Ano ba dividend yan? 3.4%. Medyo makunachi po itong si Lucio ko no? So 3.4% lang po, no? Pero anyways, pag-usapan na po natin. Nabasa ko lang po noong December, Pasko, no? 1 month ago, no? December 25, 2023, no? Ito po ang problema po ni Pure Gold ngayon. Bagong kompetensya si Dali po. Sinishake up niya ang mga retail giant kagaya ni SM, ni Robinson at ni Pure Gold. Pero para po sa akin, si Pure Gold po ang mas delikado po dito. Sila ang mas tagilid po talaga dito, no? Tingnan nga po natin. Philippine Retail Powerhouse SM of the C family. Alam mo na po yan, no? SM. Robinson's Retail led by the Kokong Wei and Lucio Co's Pure Gold may face a formidable contender in Dali, an emerging Swiss grocer backed by the Asian Development Bank. So si ADB po, no, ang nagbigay yata ng malaking puhunan, no, ng investment po dito, kaya nag-grow po sila sa Pilipinas, discreetly reshaping the local retail landscape. Ayan, ang gugulo. Nandi-disrupt po itong si Dali. Dali, a hard discount retailer, has been quietly opening stores even in residential subdivision beside wet market. It closed 2022 with over 250 stores. Grabe, ang dami, 250 stores, no? A jaw-dropping feat considering the pandemic. Ay, grabe po, 250 stores in such a short amount of time, no? And I think po, no, para lang po sa akin, si Pure Gold po ang pinaka-affected po dito. Kasi po, ang customer po ni Pure Gold, ang mga kliyente po ni Pure Gold, ay yung mga tao po na price conscious, po ang customer po ng Pure Gold, no? And kasi po, pagdating po sa Save More, sa SM, tsaka sa Robinson, hindi po masyado, although of course maapektuhan din po ito, pero sa tingin ko po hindi po masyado kasi matagal na pong mahal. Kasi mas mababa ang presyo po yata ng Dali, matagal na pong mahal ang Save More at ang Robinson, at alam na po ng mga tao po yan, at okay lang po sa kanila kasi nga mukhang magkakaibang segment po talaga ang mga customer po nito. Mukhang customer po nito yung mas mataas ng konti ang income, no? Alright, Save More, Robinson, mga nag-grocery po kasi dito, mga nagmo-malling, mga nakatira sa condo, nga ganyan po, no? Karamihan, hindi ko naman nila lahat, pero marami po ganyan ang situation, no? Pero ang Pure Gold po, ang customer po nito, masa at yung mga sari-sari store po talaga, nire-resell po yung mga produkto po, no? Kaya marami na rin nagsara ng mga yung mga wholesaler kasi dahil sa Pure Gold, kinain nila mga wholesaler. Ngayon, kayo naman ang dadalihin ni Dali. Dinali ka ni Dali. Alright. Ayan, no? With rising inflation, dahil po sa inflation past 2 years, mula 2022 at 2023, ang taas po ng inflation, no? The erosion of consumer purchasing power since the pandemic, Dali's low price, mababa ang presyo daw sa Dali, no? And high quality proposition is paying off. The Philippines is listed by Velocity Global as among the 10 nations with the lowest minimum wage, mababa daw po, no? While the ADB states that almost half of Filipino households are moderately or severely food insecure, no? So talagang may problema po, no? Malaki po kasi ang inflation the past 2 years po talaga, at yung minimum wage po, ang sweldo po ng tao, kakarampot lang po ang itinaas, hindi po talaga kinaya, hindi po kakayanin. Kaya po pasikip na po ang budget ng mga Pilipino po ngayon. Yung dati po nabibili po nila 2 years ago, ngayon hindi na po nila mabili, kailangan nila magbawas. Kung dati po 1 dosenang itlog ang nabibili po nila sa isang buwan, no? Pag nag-grocery ngayon, 10 na lang na itlog ang kaya Ganun, nagmamahal po yung sweldo, hindi tumataas no? Dali poses a serious threat to all retailers including convenience store operators, said
Jonathan Ravelas, Managing Director of MBM Services, provider of consultancy services. Dali is slowly changing the playing field. It is the answer to inflation and consumers on a tight budget. Talagang presyo po ang labanan. Hard discount supermarket, yung malalaking mag-discount na supermarket, no? Believed to have originated in Germany. Sa Germany daw po kasi talaga nag-umpisa po yung mga ganito, no? So the biggest success story with Aldi. Yung mga German po ang master po nito. At ang number 1 po sa kanila, si Aldi po, no, ang nagpausap po nito. At alam ko po, sikat po to si Aldi. Nakapanood po ako ng documentary po nito. Talaga ang laki po ng operation po nito sa US po at ibang lugar sa buong mundo po, no? Ayan, at medyo katunog yung pangalan. Dali, Aldi, no? Siguro idol po niya itong founder ng Aldi po, no? Parang ganon, no? Alright. So, ito po yung website po nila, no? High quality and low prices, no? Yan, Dali Stores is a supermarket type invented in Germany. Yun ang ginagaya po nila na business model, yung sa Germany po na style ng hard discount. Malaki talaga mag-discount. Murang-mura talaga ang bilihin po, no? Ayan. At sumisikat na po sa YouTube at TikTok po itong si Dali. At nanonood po ako kanina ng YouTube, TikTok. Ito, nakapanood nga po ako nitong TikTok. Talagang marami po nagko-compare ng prices po, no? Kino-compare niya saan ba mas mura. At nung napanood ko, mas mura daw talaga sa Dali, no? Sabi, halimbawa, itong Century Tuna, 35.50, 36 sa Pure Gold. 1.4%. Si Pure Gold po, isa na po sa pinakamura po talaga ito. Mababa ito lang magbagi ng presyo. Pero ito si Dali, lalo pa niyang ibinababa ang presyo. 1.4% difference. Ang Argentina corn beef, 2.6% ang difference, 38 pesos, 39 sa Pure Gold. Although piso-piso po yan, malaki po yan guys, no? Sa hirap po ng buhay po ngayon. Tignan po niyo yung Nestle cream kung kayo ay magsasalad, gagawa kayo ng cream sauce, mga ganyan, no? Kita mo naman 74.50 sa Dali, no? 78 sa Pure Gold, 4.7%. Ang laki-laki pong difference po niya, 4.7%, almost 5%. Para po sa isang grocery, ang laking difference po nito. Okay. Guys, nagmamatter ba ang ganyan difference sa presyo ng bilihin, yung 2%? Nagmamatter ba? Nagmamatter po yan, no? Kasi ang bumubuhay po talaga sa Pure Gold, malaking party po talaga nabubuhay sa Pure. Kaya nga po kahit na nag-pandemic, buhay sila kasi back sila ng mga, sabi po silang customer na sari-sari store, no? Imagine, isa ka sari-sari store, bibili ka halagang 100,000 ang budget mo, no? Halimbawa, every month 100,000 ang pinamimili mo, no? Imagine yung 2%. Yung 2% na price difference, nakakasave ka ng 2,000. Ang laking bagay na po niyan, 2,000 sa panahon po ngayon. Ang automatic, may 2,000 ka na kagad sa bulsa kasi lumipat ka lang ng tindahan na bibilhan mo, okay ka na, no? Okay. Another way of thinking, no? Para maintindihan po ninyo, no? 100K ang pinamili ng isang sari-sari store, no? And usually mga sari-sari store, di naman malaki tumubo yan. Konti-konti lang din eh. Kasi marami rin po sari-sari store eh. Nagkukompetensya din sila. So sabihin na natin 10% lang ang tinutubo ng sari-sari store, no? So yung 100,000 na pinamili ng sari-sari store, no, sa Pure Gold, no? Na ibenta niya sa customer niya ng 110,000, tumubo siya ng 10,000, no? Imagine, no, kung lumipat siya sa Dali. Yung 100,000, 98,000 lang ang babayaran niya kung sa Dali siya, no? At nabenta niya sa customer niya ng 110,000. Magkano ang tinubo niya? 12,000. So yung tubo niya dati sa Pure Gold, halimbawa 10K, lumipat siya sa Dali, 12K. Ano nangyari? 10K versus 12K, that is 20% increase in your profits. Yung profit mo, yung tubo mo nag-increase ng 20%. Ang laki po niya, nadagdagan budget mo sa pamilya mo by 20%. Maliwanag po. Kaya ang laking bagay po niya. Huwag niyo po mamalitin yung 1%, 2%. Kasi yung tubuan nga po sa sari-sari store, konti lang. At tayo po lalo po mga masa rin po, syempre, yung bawat piso po na masisave po niya, malaking bagay po yan. At talagang marami po talaga ngayon price conscious na po. This is very, very big deal po itong competition na to. And this is super serious, no? And Dali stores usually, paano ba napapalit ng presyo ni Dali? Ano? Para napapalit yung presyo nila. Kasi 2-person staff lang ang isang tindahan po nila. At wala na pong display ng maganda, no? Boxes and pallets ng paleta, diretso na.
Mula paleta, yun na. Ilatag mo na yung paleta. Yan, para mas mura ang cost nila. And Dali also carries its own in-house brands for a number of products like coffee, disinfectant, soft drinks, and frozen meat. No? May sarili silang brand. No? Hindi na po sila para pa may mas mura na choice, no, kaysa mag Nescafe ka, gano'n, no, coffee ko, may sarili din silang kape, kasi mag Coca-Cola ka, may sarili na rin silang soft drinks, parang gano'n po, no, para mas matipid, mas mura nila kasi mawawala na isang isang layer ng tutubo, no. In March, the ADB, Asian Development Bank, announced a $15 million investment in Dali to enhance its Philippine network, which by the end of 2022 comprised 3 distribution centers. Beyond the outlet, the investment encompasses the development of distribution centers and a cold chain facility. Ay, grabe po, no? So talaga nag-invest nung March, no, last year 2023. So expect po talaga natin, no, na may magagyaring growth po talaga po dito. Dali is steadily cultivating a consumer base without resorting. Wala po silang commercial sa TV at radyo kasi nga po price conscious po ito. Ang gusto po nila pababain ng presyo, wala pong advertisement kahit saan. The absence of traditional marketing, yan po, style po yan ng mga German type of supermarket, no? Ayan, the absence of traditional marketing is compensated for by the positive word of mouth generated by satisfied shoppers. Ayan na nga po. Yun ang lalo ngayon sa panahon natin, social media. Nagkalat na sa YouTube, Facebook na talagang pinag-uusapan na mura po sa Dali. Kaya ako rin, hindi ko rin alam. Ngayon ko lang, this month ko lang nalaman, January 2024, na meron palang ganitong Dali. No? Sinubukan ko. Dahil sabi ng kapitbahay ko, mura at mas mura talaga. Ay, mura, no? Says Lisa Makatangay, a teacher and a regular shopper in a Dali store in Lipa City. Pili lang ang binebenta, pero ito naman talaga yung kailangan mo. Isa pong karakteristika na napapababa po nila ng cost. Hindi po marami ang produkto na kinikerry nila. Yung kailangan mo lang, yung gamit na gamit, yung fast moving. Isa ring way ng pagkakat po nila ng cost. Fast moving ang mga nila. Kaya mas volume ang target po nito. Kaya man napapababa pa po nila talaga ang cost nila. Konti lang ang produkto, pero yung binibili talaga ng mga tao, no? So, super na as low cost as possible ang style ng ganito German style of supermarket. Low cost ang kanyang advertisement. Wala nang advertisement. Yung presyo na niya ang kanyang sariling advertisement. So, threat ba itong 250 stores na meron si Dali ngayon? Threat po yan. Kasi tingnan niyo po si Pure Gold, 525 stores po si Pure Gold. Kalahati na po si Dali, no? Ayan, nakita ko po na sa sa report po nila last year po ito, no? Ayan, Pure Gold and SNR na po ito. Combined po yata, kung hindi ako nagkakamali. No? Ayan, no? So, malapit-lapit na po ito sa bituka, no? At ano po ang nangyari? Kaya po, ito pong bago magtapos ang December po ng 2023, ayan na po. Lumaban na po talaga si Pure Gold kasi siya po talaga ang talagang tinatamaan po nito. Supermarket Wars, Lucio Cos Pure Gold Empire strikes back at Skywalker Dali. Lumaban po talaga ang Pure Gold kasi tinatamaan na po sila. The battle over the hearts and wallets of Filipino consumers, a big chunk of whom are daily wage earners, is escalating. Supermarket billionaire Lucio Co is taking on the challenge posed by hard discount stores Dali, which is attracting a growing base of shoppers. No, cost ubiquitous Pure Gold supermarket, which is kept bigger and older rivals SM and Robinson's retail on their toes since its opening 25 years ago. Na talagang maganda po, no, kasi ang differentiation po talaga ni Pure Gold is maganda ang presyo po niya. Kasi dati dyan kami nag-grocery sa Valenzuela nung araw, no? Kasi slash price and step up promotion including product tie-ups and giveaways. So para po lumaban, no? Shortcut na po natin. Lumaban na po. Binaba na rin. Napilitan na po ng Pure Gold na iba pa po ang presyo po nila para po mapigilan ito pong si Dali, no? The move is aimed at slowing down the rise of Dali, a Swiss grocer backed by the Asian Development Bank, no? Which has been expanding rapidly and gradually challenging Pure Gold's claim of being the supermarket offering the most competitive price. An executive from one of Co's company told Billionario that the tycoon is quite aware of the threat posed by Dali and is not taking it sitting down. Moving forward, Dali won't find it easy. It's no longer a walk in the park for them, the executive said. No? So, if ito po ang masasabi po na itong mga analyst ko, mag-analyze po tayo if Pure Gold is slashing their prices, no? Nababawasan ng presyo, no? Binababaan nila ang presyo. Hindi naman po nagbago ang kuha nila ng presyo niya sa supplier po nila.
Ano po ibig sabihin niyan po niyan? Linipis po ang profit margin po niyan. So expect po natin na magdadrop po ang earnings ni Pure Gold this year, at baka hindi lang po this year, baka for the following years to come. We don't know, hindi po natin alam. No? Hopefully hindi naman po, pero of course nakakatakot po ito. Napakalaking threat po ito sa Pure Gold po. No? At tingnan po natin ang kanilang income statement. No? Ayan, no? O, kita niyo po. So, kita niyo, no, kung current year to date, no, compared this year to last year, halos hindi po masyadong nag-grow po, no, ang kanilang earnings po, no. And yung current 3 months versus the previous 3 months, no, medyo gano'n, no, parang hindi po nag-grow, no. Pag ito sa PSE website ko po nakuha po ito. So, mukha po talagang alam mo na, no, parang kasi kung ano po to, talagang grow po ito, pero halos hindi po siya nag-grow po sa ngayon, no, by way of income po. Yung revenue tumataas, no, pero yung income hindi. Yun, numinipis. Pag may competition, numinipis po talaga ang inyong profit margin, no. Magkaiba. At isa pa pong gusto ko pong inote po sa inyo, magkaiba po magnegosyo, mag-isip. Ang negosyanteng local, although si Lucio ko Chinese po, pero of course Filipino-Chinese po yan, no? Dito po nasa Pilipinas po siya, may Filipino-Chinese, so may Filipino mentality po. Iba po mag-isip ang local tsaka yung mga international, no? Ang local businessmen po natin are more traditional. Ano po ibig sabihin, no? Hindi po yan nagninegosyo na walang kita, no? Gusto po nila kumikita, no? May earnings, may money, and then gino-grow yung operation, no? May kumikita, konting utang, konting kita, and then unti-unti mo nire-reinvest, nag-grow ka slowly but surely. Pero po, ang mga international po, iba po mag-isip po yung mga yan. May mga kumpanya, lalo na po international, mga taga ibang bansa, na they don't care kung wala po silang earnings, kahit zero, kahit negative. Kahit nagbi-bleed sila ng cash, wala silang pakialam. May mga kumpanya pong ganyan. Ganyan na mentality po nila. Kasi ano po yung mentality nila? To grab market share. Gusto lang po nila mag-expand kahit walang kita. Yun po ang difference. Hindi po kaya ng mga local businessman po yan, ng mga Pilipino na walang kinikita o negative. No, hindi kaya ng dibdib natin yan. Pero po ito kasi mga international, kaya ng dibdib nila yan. Ganon po talaga sila eh. Talagang ganyan, kainan po talaga, no? So example ko po sa inyo, si Lazada, no? Kasi marami po sa inyo, no, mga Gen Z na po kayo. Pero yung mga millennials dyan, no, yung mga lumang generation, hinabutan pa no nag-start ang Lazada. Ang dami po nilang promotion noon. 100 pesos na bibilin mo, tapos may discount pa, tapos free shipping pa. Talagang nagbi-bleed po ng cash si Lazada. Talagang lugi po sila. For how many years? 3, 4, 5, 6 years ng operation. Lugi po talaga si Lazada. Wala silang pakialam. Kasi ang pakialam lang po nila is to grow its market share. At lumaki ang reach po nila. Ganun po, no? Pero ngayon, syempre, profitable na po itong mga Lazada and Shopee, no? And these German stores, alam po nila ang ginagawa po nila. May blueprint na po ito na napagana nila at na nag-work po talaga, nagamit po nila, no? Sa US yan, yung Aldi, sikat na sikat po yan at talagang may blueprint na po ito. Alam po nila ang ginagawa po nila, no? At subok na po ito for how many decades, no? Sa ibang bansa, no? Ayan, maraming panoorin po, maraming documentary po yan, no? I feel they understand how to cut cost dramatically. Alam na alam po nila at sanay po sila to. Alam nila kung paano i-squeeze, pipigain mo every value para maibaba mo pa yung presyo para sa consumer. It's not even fair. Okay? So I feel Dali will have a good future. Ako na, sa palagay ko lang po, no? And sana pwede mag-invest dito kay Dali. Paano kayo mag-invest dito? Parang gusto ko to eh, no? Ayun lang po, no? Of course, hindi naman po very gloomy po, no? Hindi naman ganun ka-gloomy. Of course, si Pure Gold may konting advantage pa rin po, no? Kasi syempre, may local knowledge po yan, no? Taga dito, may mga existing relationship na po yan sa mga sari-sari stores, sa mga suppliers and ganyan, no? Baka magamit po nila ito, no? Baka magamit po nila ito para makalaban pa po ng mabuti. I don't know. Ano po? Kayo po. Ito kwento-kwento lang po. Kayo po guys, what do you think? Is this a serious threat? Itong Dali na to, nakikita nyo na po ba sa inyong mga barabarangay itong si Dali at delikado po ba si Pure Gold dito at maapektuhan din po ba itong mga Save More at itong mga Robinson? No? Ano palagay po ninyo? No, yun, hanggang dito lang po, kwentuhan po natin. Kwentuhan lang po to, entertainment lang po to, general education, no? Kaya, no, mga disclaimer, kayo na pong bahala magbasa, no? Ayan, disclaimer.
Ayan, please like, subscribe, share, notification, kwentuhan po tayo sa comment section. God bless po sa inyo. To God be the glory. Salamat sa Lord. Nakatapos na naman tayo sa isang video. Happy investing po sa inyo. Bye-bye!